Umabot tayo sa oras. Sinapaalaga po nito at ito siguro na yung inano sa akin ni God na kasi hindi ko dito alam nung umpisa kung paano ito pag-aaralan. Pero minuni-muni ko pa to last week pa. Kasi nga yung mga tagapagturo ngayon ng mga kaukusan, yung mga kalooban ng Diyos. Ang napapansin ko lang sa karamihan sa simbahan, parang paulit-ulit na lang. Wala yung bahagi pa na dapat natin makita at dapat natin maisagawa. Kahit na marami tayong alam sa pag-aaral, dapat pa rin natin to alamin kasi kung dumating bigla si God, wala naman tayong bahagi doon para mapagandaan yung mga bagay na yun kung hindi natin ito malalaman. So may may mga kinalaman to sa kaligtasan natin. Yun yung bottom line natin. Yun yung pinaka-target ng topic na to. At ito, involved na rin ito sa mga taong nabibigyan ng tsansa o pagkakataon na magbalik ang lahat ng mga tao sa piling ng Panginoon. Kaya lang nakakalungkot dahil patuloy dumadaan ang mga panahon, mas gumagrabe ang pasama ng mga tao sa kasalukuyang ito. So may papakita muna ako sa inyo literal bago tayo pumasok doon kasi ito yung example na connected doon sa spiritual na ating kalagayan sa panahong ito. Ipapakita lang ako sa inyo, dalawang illustration to, literal to tsaka spiritual. Picture yan pa, obserbahan nyo ng maigi dito. Tsaka yan. Ano yung nakikita nyo dito, mga kapatid? Timeline. Ano yung pagkaunawa nyo dyan? Kasi una ito, then ito yung pangalawa. Obserbahan nyo muna maigi kasi dyan iikot yung ano natin, yung pag-aaral natin. Dispensations. Ibig sabihin niyan, era. Tama si kapatid na Julius, may ira rito. Pero, ano yung pagkakaunawa niyo dito sa taas? Limited. Yung time. May katapusan. Kasi alam ng mga tao, porket may biyaya ang Diyos, abusado na. Hindi porket may biyaya ang Diyos, magpakailanman na yun dito sa mundo. Ayun yung pinakamalaki pagkakamali na marami ko lang narinig sa mga nagtuturo na ginagawang advantage na lang para yung mag-benefit yung magturo at hindi nagdadive sa mismong target ni Kristo kung bakit siya panaparito sa mundo. May idea na ba kayo dito? Maliban doon? Sige, ganito paliwanag dito mga kapatid ha. Kinuha ko to kasi ito yung may nakita ko dalawa dito, di ba? Ito yung tatak, may grace period. Tapos may hourglass. Di ba alam niyo naman yung hourglass? Hourglass. Hourglass ba? O yun, hourglass kasi yung pagkaano ko sensya na. Hourglass, yon. Ito yung mga sinuunong orasan Di ba ate? Pag naubos yung buhangin, isang oras na ba yun? O isang araw? May yun. Depende. Depende yun sa laki ng hourglass, di ba? May 15 minutes. May mga... May depende sa hourglass yun. Pero, kasi sa spiritual, sumisimbolo ito sa buhay natin. Naantong sa spiritual. Pero niliteral ko muna yan kasi may meaning yung grace yung grace period. Tignan niya, basahin nyo nga muna mga kapatid. A period of time past the deadline for fulfilling an obligation during which a penalty that will be imposed for being late is waived, especially an extended period granted as a special period. Ano pagkaunawan niyo mga kapatid? Bigyan nga kayo ng sample sa akin dito. Halimbawa, yung sa thesis, may binigay sa inyo na 3 months. O kailangan, within the 3 months, matapos yun. Tapos, sa mismong deadline, kompleto na lahat. Ayun, galing talaga ni kapatid na Julius. Salamat sa Panginoon. Isa pa, kasi ito, noun kasi ito noun yung pinaka-naneta yung general meaning nito sa akin
At wala na akong nakitang iba pang mga ah, example na connected dun sa pag-aaral natin na mamaya. Isa pa sa natitindihan ko rito kasi, May penalty. yung may kinalaman sa trabaho ko, yung nasa collection, or sa mga nagloan. Di ba may tinakdang magbabayad kasi, di ba sa motor, kada buwan nagbabayad ako. O pag lumampas ka doon, yung iba kasi nagbibigay pa ng grace period, pero sa amin kasi wala eh. May penalty. Penalty na agad eh. May dagdag yun. Dagdag na agad interest yun, tsaka charges. O lalaki yung babayaran mo. Diba? Ganun yun. Pero ang target kasi natin dito, hahatong kasi ito sa spiritual. Kung imagine natin mga kapatid, nabiyayaan na kasi tayo eh. Ng Panginoon, kung di nyo nakabalayan, yun na nga yung nasa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Hindi 9 ha, kasi paborito nila hanggang 9 lang eh. Kaya huwag magpagmalaki. Kaya hindi nila sinasama yung 10. Na nagre-require si God ng ebidensya na gumawa tayo. Pinakalooban niya. Hindi naman sinabi ni God, oy, perfectin niyo yung utos ko ah. Ano sinabi ganun? Kundi, ganapin ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Yun na naman ang gusto ng Diyos eh. Pero tayo kasi, naaayon dapat yun sa puso pa rin. Kasi nang binabatayan ni God, pagdating ng araw, kung talaga pang yung ginagawa natin paglilingkod sa Kanya ay katotohanan at walang halong kahit na ano. Dito yung papasok, yung grace period na yun. Kasi kung titingnan nyo maigi, balikan ko lang to, panapanahon to ng mga lingkod ng Diyos o yung saan umira ng ating Panginoon o ang ating Diyos Ama mula nung paumpisa. May mga kumbaga, kasi sa pag-aaral kasi natin, pasensya na po sa boses ko kasi nahirapan talaga ako magsalita. Kasi nga dahil nga sa trabaho. Pero anyway, balik tayo dito, yun nga, yung dispensation kasi tawag dyan eh, panapanahon sa Biblia o sa kasaysayan ng ating Diyos kung paano siya nag-demonstrate sa mga tao hanggang dumating ngayon sa kasalukuyan natin at sa darating pa. Kung titingnan nyo ay may grace dito, nandito na tayo ngayon mga kapatid. Kung titingnan nyo po yan, marami nang nagdaan na mga panahon. Tapos biglang dumating si Kristo, yan. Dumating ngayon ng grasya dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ito na ngayon, yung kumbaga parang palagay natin, unlimited. Kasi nga sinasabi ng mga tao, matagal pa. Or, wala pa naman eh. Yung kumbaga, gusto na sila pa rin masusunod. Sila'y malakas. O pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, di ba? Yan yung mga pag-aaral natin maya-maya lang. At mabuksan ng bawat isa dito, pakinggan nito maigi kasi napakahalaga nito, mababata man o matanda. Nandito man kayo, wala. Narinig man na tao sa paligid, pero bahagi ito ng aral ng Diyos na dapat natin maintindihan. Ito po yung tema ko, pakibasa nga mga kapatid. Magpakailanman kaya ang biyaya ng Diyos sa mundong ito? From the word mundong ito, siyempre nabubuhay tayo. Yun yung tinatarget natin ngayon sa oras na ito. Kasi maraming binabanggit ang Panginoon sa assurance na kapag tayo naniwala sa Kanya, maliligtas tayo. Ang tanong kasi doon, kailan? Kailan yun matatamo? Di ba pagkapiling ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Kasi syempre, sinabihan ko, maliligtas ka. Paano yung buhay mo habang tumatagal sa mundong ito? Dumating na lang yung araw, nagsawa ka na sa paglilingkod, tumalikod ka. Yan yung mga yung mga ups and downs na possibility na dapat natin maintindihan at pagpapatibay na rin ng pananampalatayan. Malaman natin itong mga bagay na to. Kasi ito yung tema tingnan nyo. Ito yung text ko Pakibasa ng mga kapatid. Sa 9 hanggang 14-15 kasi sinurkat ko na yun yung wakas ito yung mga natin, yung mga points natin. Ready, go. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, pagkat
Hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y matatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagdidimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Uri ng salita ng Panginoon sa Kristo. Marami tayong nakita dyan, di ba? Tingnan niyo yung mga kapatid. Yan na lang yung rason, biyaya na talagang Diyos ang humihira sa panahon ito. Di ba? Kasi ako, kinakabahan mismo dito. Nung binubulay-bulay ko to, talagang alas maiyak ako kasi nagtatrabaho ako. Sample ko lang sa sarili ko, kalagay ako. Tatrabaho ako ngayon. Wala akong panahon, naglilingkod ako ng tama sa Diyos. Meron ng bahagi, pero pag matsansahan lang. Diba? Paano kung bitan dumating ang Panginoon? Kasama kaya ako doon? Iyon tanong. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung titingnan nyo, kung susuriin nyo na maigi, parang rambon, pero hindi. Kasi narinig na natin yung pag-aaral tungkol sa rapture, ulit-ulit na nga eh. Narinig na rin natin yung pagparito ng Diyos, kung ano yung advent no, dalawa. Paulit-ulit na yun eh. Tapos yung kung paano yung paraan ng pananampalataya, paulit-ulit na rin yun dito. Tapos yung pag-ibig ng Diyos, paulit-ulit na rin yun dito. Kaya lang, yung remedy nun mismo, after that naman matanggap mo yun at naisa sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba? Yun kasi yung ano dun eh. Yun yung maiing ng bawat isa dapat sa atin na I pray, makapiling tayo ng Panginoon pagdating ng araw. Mismong yung sarili natin, makuha tayo ng Diyos. Kasi nga, ang problema kasi, tayo pa rin ang nasusunod. Diba? Kaya nga, lalo na sa ibang mga simbahan, parang halos lalo narinig ko, encourage. Wala namang problema dun eh. Problema kasi yung kalagayan kasi ng bawat tao, iba-iba yung situation. Pero ganun pa man, generalize ko pa rin, yung tsansa ng Panginoon na siya mismo ang nagsabi, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para tayo ay maligtas. Hindi talaga sila pahabaya. Mamaya marirealize yun mamaya. Kaya nga hirap na hirap ako itong i-construct eh. Kung paano ko to. Natatakot pa nga akong iyan na to eh. Ituro sa inyo. Kasi hindi ko alam kung saan tutungo yung pag-aaral na to. Pero sa tulong ng Panginoon, kailangan ma-reveal ang mga bagay nito. So umpisahan na natin. Kung titingnan nyo ito maigi, ayan nga, nagtitipi lang pala ang Panginoon. Parang lalabas itong itong nagdadaan araw-araw. Pinabibigyan lang pala tayo, no? Parang yun, anong pinakaiba ng mercy sa grace? Kasi sinabing habag, automatic yun. Naawa ka. Directly sa isang tao o bagay o pangyayari. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng empathy. Na, parang halimbawa, sa pakikiramay ka sa nilulungkot mong kaibigan, may akahalong awa. Yung sa grace kasi, meron ka dong tinatawag na authority na magbigay ng palugit. Oh. Halimbawa, sa isang utang, nagpautang ka, bibigyan mo ng palugit yung umutang sa'yo. So, may sinasabing grace period doon. Kailangan magbayad siya within that, kung ilang buwan yung binigay mo sa kanya. Salamat sa Panginoon. Napakaliwanag talaga nun. Mas maliwanag pa sa umaga nito. For the meantime kasi siyempre masama yung panahon ngayon, di ba? I pray na hindi dumaan yung bagyo sa atin. Nakakalungkot lang dahil dumaan na yung sa ibang mga lalawigan eh. Pero, ako kasi mga kapatid, ito kasi prinsipyo ko sa mga bagyo-bagyo na yan. Hindi na kasi ako naniniwala sa pag-asa eh. Oo nga, real talk po yun. Okay. Kasi, paano nga ba nila napamonitor sa malayo pa lang? Na naniniwala doon. May napag-usapan ng mga nakaraan, kaya sa amin nata ni Brad Jules, kung naalala mo yun, na
may parang nagmamanipulate ng bagyo. Posible talaga yun eh, mga kapatid. Kaya nga ang daming palabas na may kinalaman sa end of the world. Kasi alam nila na may mga pinanggagalingan yung mga nature disaster. Yung, di ba yung sinasabi sa Daniel chapter 12 verse 4, marami paparot pa rito at kaalaman lalago. Ang ibig sabihin nun, yung mga tao patalino ng patalino habang tumatagal. Sa mundo. Ang nakakalungkot doon, wala doon yung target sa katalinuhan na gusto nilang higitan yun sa Diyos. Kaya nga pinapanguna na ni God eh. Sa uli panahon nila, hanggang ngayon, nangyayari na yun. At darating pa sa hinaharap yun. Di pa fulfillment yan. Kahit napahayag din ni Apostol Juan yung mga gaganapan. Di ba? Pero tayo kasi, kadawit na eh, sa era na to. Bakit? Nasa Greece tayo eh. Kaya hindi naman, kung titingnan nyo to, binibigyan lang pala tayo ng pagkakataon. Makapagsisi. Diba, pagsisi, hindi yan yung pakitang tawa, ang totoo yan. Diba? At tingnan nyo naman, yan lahat ng epistle pala ni Apostol Pablo, yun lang pala yung naging conclusion doon. Yung lahat ng sinulat niya, iisip lang pala Panginoon. Nasa text pa lang tayo, mga kapatid. Dapat maunawaan niyo po yan. Anyway, mag-start tayo sa umpisa nito kung bakit yan nga ba yan ba yung pinag-aaralan natin sa umagang ito, purihin ng Diyos. Yan. Sa umpisa muna tayo, mga dahilan kung bakit nagbigay ng biyaya ang Diyos sa mga tao. Kasi general natin, kasi hindi naman tayo pwede bumatol ang mga wala sa Diyos, wala na, impyerno na yan, hindi ganun. Kasi may ibang talata na mababasa na hatulan yung mga tao na yon nang wala sa kautusan. Ibig sabihin, wala sa katwiran ng Diyos. May paghatol pa rin pala nakahanda para sa mga yon. Pero hindi ko na i-highlight sa inyo yun kasi baka mapalayo tayo. Ang ibig ko lang ipaiwatig dito, yung lagi ko naririnig na biyaya na ulit-ulit nagkakasala, ulit-ulit ganito, ganyan. May awa naman ng Diyos, ganito, ganyan. Pero, nagsasadya, karamihan kasi yung mga tao na yan, bandage yan. Diba? Isa na ako ron. Kaya nga bago ko ito natatakot ako kasi isa ako dito sa busado ng biyaya ng Panginoon. Pero, na-realize ko na pagdating pala ng araw, ulilat din ako. Kasi, may sinasabi si God na mas magaling pa yung hindi nakaunawa sa totoo kesa sa naalam tayo. Mababasa yun sa ibang talata. Diba? Imagine nyo yun. Yung comparison na part na yun, ng verse na yun. Mamaya hanapin ko na lang yun. Pero, yun yung isa sa na-realize ko doon, yung ganon sa mind ko. Kaya nituturo ko talaga ito ng buong katapatan sa inyo mga kapatid. At sa tulong na rin ng Panginoong Kristo. Kaya natin nagaganap yung mga bagay na ito. So, umpisahan natin. Yan. Kaya bakit nagbigay ang biyaya ng Diyos? Dahil dito. Basahin nyo nga mga kapatid, ano ba nasulat dyan? May panahon at oras ng Diyos. Sa part ni God yun, hindi natin alam yun. Pero sinabi niya pa rin sa atin yung ideya na yun. Saan nga ba mababasa? Tinan niyo, basahin niyo mga kapatid. Subalit, huwag ninyong kaliligtaan ng isang bagay na ito, mga minamahal, na para sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Purihin ng Diyos. Ganito haba. Ideal na yan. Yan ang sinasabi, kaya may mga ibang nagtuturo na piling Panginoon. Darating si God sa mga September, October, ganito. Pero di naman nangyari. Saksi ni Jehovah, dami na alam yan Mormons, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo. Mga piling Diyos,
na tagapagturo. Pero ang liwaliwanag sa Biblia, kapag tayo pala nagsuring maigi, nagbigay na ng ideya si God kung ano yung timeline niya. Na hindi natin alam kung kailan ba kung bukas ba, pang 100 taon, ay pang 1,000 taon na ba yun? Wala nakakatukol. Wala eh, walang alam eh. Oh, di ko mo, sinusunod tayo 2,000 years ago eh. Yun na yun? Kalokohan yun. Hindi precise. Hindi yun precise at hindi yun accurate. Hmm. Kasi di ba, noon pa lang may mga nagpapasa na ng panahon eh. Oh. Oh, di na mo, nagsusuri rin pala si Brother Julius, may nagbago na pala sa panahon. Di ko yun alam. Oh. Pero nagbigay ng ideya ang Diyos na wag daw natin kakaligtaan na ang isang araw hindi katumbas pala ng 1,000 taon dito sa mundo. Oh, imagine nyo na lang, baka malay nyo, 999 days, ano na ngayon? 999 years na ngayon. Oh, baka pagpasok ng after ng December nito, 1,000 years na. Di ba? Ba't kailangan natin ito malaman mga kapatid? Kasi, isa to eh, sa tinitik advantage sa mga tao eh, na matagal na. Matagal pa naman yan. Mga 3,000 years pa yan. Kasi ano pa lang tayo? 2024. Kaso patay ka na. Oh. Ang problema, matay ka eh. Oh. O sa kanya na lang mo ito kapag binabuhay ng 200 years ngayon dito sa mga panahon nito. Sandaan Oh. niya. Di 50 nga eh. Meron ng mga diferensya sa mga katawan natin eh. Di ba? Just kidding mga kapatid doon. Pero, on behalf, di ba, nakakalungkot kasi ako mismo natatakot ako eh. Hindi ako natatakot sa verse. Wala naman nakakatakot sa ano ni God eh. Ang nakakatakot lang naman yung hindi ka susunod eh. Di ba? Amen po ba? Amen. Nakakatakot lang naman yung hindi ka mag-o-obedient kay God eh. Ang simple lang kaya ng inaano ni God sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Out of love. Kaya nga, yun, out of love. Kaya nga tinan mo, nung una pa, kahit naghandog yung si Saul, Walang pag-ibig yun. di ba? Wala nang pag-ibig yun eh. At kahit sabihin mo mga malinis yun, mga perfect na yung nandun sa kanya, ang sinabi, kinuman na ni God na pag-soway eh, imagine mo, nagtira, ubusin nga yung yung mga sasakupin, Hayop, lahat. mga hayop, mga ganun, pero inandun niya kay God kasi malinis, nang hinayang yung tao. Higit pa ba yung pagandot kaysa sa pagsunod? Yun yung tanong. Kaya marami nagsasabi doon sa mga ibang mga page na sa may ibang mga grupo na mga comment or may mga kinakatakutan daw silang verse. So sabi ko, wala naman nakakatakot sa verse na yan. Kung alam mo yung totoo, yung katwiran ng Diyos na sumasa atin. Di ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. So malinaw po yan, huwag tayong mabahala sa mga partner kasi napakaluwag talaga ng Diyos sa atin. Sa totoo lang. Hindi katulad noon, kung babalikan niyo po yung dispensation, pag umatras tayo, magkasala ka lang sa Panginoon, batuhin kang gumamatay eh. Eh sa panahon natin, wala nang ganun eh. Oh. Unless na lang kung pumunta ka sa ibang bansa na X yung Biblia, X yung Word of God. Kasi may mga bansa na natutupad na sa kasulatan eh. Hindi nga lang fulfillment, pero may may mga porsyento na may verse doon, meron ng 10%, 20%, 30%, yung palagay lang natin sa mga taong kaisipan na kitang-kita natin in reality, nangyayari na talaga yun. So malinaw po ito mga kapatid, ito na yung isang ideya kung bakit nagbigay ang biyayang Diyos. Kaya ang niregalo niya na yun eh, kasi parang pakinabangan natin, hindi para abusuhin. Amen. Diba? Amen po ba? Amen. Malinaw po yan. Pangalawa, paipasa ng mga kapatid. Paglaganap ng ebanghelyo sa buong sanlibutan bilang patotoo. Alalahanin niyo mga kapatid, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon magbalik loob dahil dyan, isa yan. Trabaho yan. Patotoo kasi ito ng Panginoon eh. Patotoo ito ng Ama sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Nung nagkatawang tao siya. Kaya nga di ba hindi siya nagsasalita sa ganyang sarili. Bakit? Hinubad niya kasi yung pagka-Diyos eh. Oh, yun yun. Wala ron yung wala ron yung pag-iral na siya ang nakakaalam Imperfection. na perfection na between
Father and Son. Wala nun panandalian sa kanya dahil nga hinubad niya yan eh. Kaya ang nangyayari, pagkain niya ngayon yun. Nagiging pagkain niya yun. Yung pagtupad sa kalooban ng amang nasa langit. At ganun din talaga ang gagawin natin kasi tinawag niya tayo eh. At yun nga, mababasa kasi yan eh. Tingnan niyo, pakibasa ng mga kapatid. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ayun. Diba darating ang wakas? Imagine niyo darating ang wakas, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo na salalay sa atin yung mostly unang-una dito yung kaluluwa eh. Bakit? May spirito na kasi tayo tinanggap eh sa Panginoon sa Kristo. Ang ano nga lang, ang hindi nga na na-accurate sa buhay ng bawat isa sa atin, yung Holy Spirit. Bakit? Eh kasi, di ba, madalas ka napipighatin natin, minima natin o hindi. Madalas. Kasi kung di natin napipighatin yung Holy Spirit, posible magkasala ka nun. Mapakaingat mo na. Ingat ka nun. At masisense mo pa yung mga kaloob niya na ano. Patinawa ng kaaway. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, involved na to, lahat ng mga pinag-aralan natin dito, halos bukod na to, yung tinatalakay natin sa umagang ito. Nakapaloob na yan dyan. Kaya nga bakit darating talaga ang wakas? Kasi yung biyaya ng Diyos, umiiral na sa atin ngayon na dapat natin pakinabangan. Yan ang lagi natin tatandaan mga kapatid. Huwag nating gawing parang kumbaga panangit butas na lamang. Amen po ba? Amen. Yun. Ayan yung pangalawang dahilan dyan. Pangatlo, dalawa to. Yan. Pakibasa nga mga kapatid. Hindi tayo mapahamak sa panahong darating. Yan talaga yun. Yan talaga yung ini-aim ng pag-aaral na ito. Kung bakit binibigyan tayo ng pagkakataon na pagkapagsisi, bumalik at alalahanin kung bakit nagtitimpi ang Panginoon. Dalawang nakita ko dyan. Talaga mga kapatid, na naging highlight sa atin sa umagang ito. Una dito, at tatlo pala, sorry mga kapatid, tatlo, ABC. Ito, pakibasa nga mga kapatid. At malibang paikliin ng mga araw na yaon, ay walang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paikliin ng mga araw na yaon. Ayan, yun yung una-una yung until the age of the age. So, kung kayo, lalo na sa mga artista, isa pa nga sa tanong ko minsan sa artista eh. Bigayan lang ako sample Paano nyo matitibang yung na ito, huling panahon na? Hindi nila alam yan. Pangalawa, sino nag-produce ng buhay? Yan yung mga mahirap idibang na hanggang ngayon hindi nila kayang sagutin. Kasi syempre, ang inaaral kasi ng mga ITS, isa sa natutunan ko pala dyan, kaya kung bakit hindi sila nagpapatalo sa mga kagipatalasahan debate. Kasi minamaster nila yung hypothetical reasoning, hypothetical deductive reasoning. Na ibig sabihin, kapag gumamit ka ng term, dapat accurate yun. At ito matindi. Pag yung accurate na yun, dapat May basis. yung may basis na madalas sa tao eh. Strong evidence. Wala doon yung kahit na may strong evidence, doon lang din sa kapwa-tao. Hindi dapat kumuha rito. So, wala sa history. Kasi nga, ganun nga sila, hindi nga sila naniniwala ng Diyos. May Diyos eh. Pero, tayo, nagbabatay tayo sa ebidensya na wala nakakalam ng Diyos lang. Di ba? Wala naman tayong mga tao rito, di ba? Kaya sila, nangangahas sila na maging Panginoon palang araw. Kaya yan yung rason kung bakit talaga paikli yung panahon. At ito, hindi na ako magtataka, hindi na rin magiging, hindi na magiging bago to para sa atin mga kapatid. Kung ba't pinabalikan ko itong mga versikulo, itong mga bagay na to? Kasi ito talaga yung yung totoong pagkatawag sa atin. Isa sa totoong pagkatawag sa atin ng Diyos.
Kung maiintindihan nila mga kapatid habang tayo lumalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsisikap pa sa buhay, may sa katuparan yung mga bagay na ito. Kasi alam natin yung panahong darating talagang meron. Hindi yan yung yung grace is unlimited. Hindi talaga eh. Kaya tintaan nyo sa literal yan eh. Kaya nga period eh. Kaya nga may period, may tuldok eh. Walang period, walang tuldok. Natuldok. Sorry for the word. Nagkamali ako. Yun nga. Yun ang ibig sabihin. Di ba yung period, tuldok, ibig sabihin, uli na yun? May ending. May ending. Sa sulat ka lang eh. Hihinto ka pagdating dun eh. Tapos, kapag tuloy ulit yung reading, may delay yun na 3 seconds, 2 seconds. Tapos capital letter ulit, di ba? Para basahin mo yung next paragraph. So, kung mapapansin nyo, meron talagang katapusan. Ba? Kaya narinig ko pa dati. Huwag naman, yung syempre, hindi ko naman di masisisi. Kasi, nanggaling siya sa mga aral na malamig sa boses, sa flower